Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating pag-aaral na muli ng Salita ng Diyos. Mananatili ka pa rin bang tapat sa Diyos kung ang iyong pananampalataya ay magdadala sa iyo sa panganib? Sa video na ito, mapapanood po natin ang Bible Study Presentation ni Pastora Jade Hintay. Kapitulo 6, si Daniel sa yunggib ng mga leon. Naway ang mensaheng ito ay magpalakas ng ating pananampalataya. Samahan po ninyo kami hanggang sa dulo ng video na ito. At ngayon, pakinggan na po natin si Pastora Jade Hintay. At ngayon po ay padako tayo sa Daniel chapter 6 na tayo, no? Gusto ko na makita natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng tinatawag natin na pag-aaral na ito para lalo tayong lumago sa ating Kristiyanong pamumuhay. So tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, binigyan kami ng pagkakataon na mag-aral ng inyong salita. Patuloy nawa naming maranasan ang patnubay ng Espiritu Santo. At higit sa lahat, Panginoon, kayo nawa ang siyang manguna sa aming kalagitnaan na pag-aaral. Nawa, Ama, higit pang maunawaan ng bawat isang tagapakinig. At hindi lang ang pangunawa, nawa ito'y magdulot ng conviction at conversion sa bawat isa. Ama, itinatalaga ko po ang mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo. Nawa ay maranasan po nila hindi lang ang pag-iingat ng langit, kundi higit sa lahat ay ang tunay na karanasang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, tayo po ay nasa Daniel 6 na, no ho? At alam natin ay kinilala po dito si Daniel sa kanyang karanasan kung papaano naman po ay nakaharap niya ang mga gutom na mga leon. Ano ho? Yun ang Daniel 6. Tingnan natin. Sabi nga po, in a series of wars, ang new line ng Babylonian king, the second dynasty of the city of Izin was established. Sabi nga po, its most outstanding member sa Nebuchadnezzar the First, na nag-reign ito 1119 to 1098. At defeated Elam at successfully ay nag-advance siya doon sa Assyria. For several centuries, alam natin mga kaibigan, si Nebuchadnezzar the First ruled a tribal struggle. Kumbaga po ay na-develop ang mga Assyrians and Arameans and Chaldeans at dito ay nagkaroon siya ng control sa buong Babylon. But from the 9th century to the fall of the Assyrian Empire, in the late of the 7th century before Christ, the Assyrian king most frequently ruled over Babylon, often appointing sub-kings to administer the government. Kaya yung last ruling ng Assyrian king was ang pangalan niya ay Assurbanipal. Ito po ay nasa history, who fought a civil war against his brother, the sub-king in Babylon, devastating the city and its population. Upon Assurbanipal's death, a Chaldean leader, Nabopolassar, made Babylon his capital and instituted the last and greatest period of Babylonian supremacy. At ito naman po ang kanyang anak na si Nebuchadnezzar II, kasi siyempre hindi na ito ipinakita po sa Bible, yung lahat ng mga, pero alam natin, sa history kasi ay nakalagay po yan. At yun ay pinatunayan nga po ng mga archaeologists sa kanilang pagkatukla sa mga cylinder, He conquered Syria and Palestine. At siya po ay best remembered sapagkat siya po ang nakapagpatalo po, pinatalo niya, kumbaga winasak niya at kinubkob ang Judah at Jerusalem in 587 before Christ. At ensuing Babylonian captivity of the Jews. Yun nga, kasama na rito itong sina Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego. Marami pong marami, pati mga
prophet, ano po, he also revitalized Babylon, constructing the wondrous hanging garden and rebuilding the temple of Marduk and its accompanying ziggurat. So dito po makita natin na pasalin-salin, marami pong salin, ano, at yung pagkakasaling iyon, mga kaibigan, ang makikita na hindi lang talaga yung sa nakalagay sa Bible na si King Nebuchadnezzar. So mayroon po talagang certain people sa time po ng Babylon. The Persian under Cyrus the Great, alam natin yan, nasa Bible ang pangalan ni Cyrus o Cyrus, ano po, captured Babylonian from Nebuchadnezzar last successor Nabonidus in 539 before Christ o BC. Thereafter, Babylonians ceased to be independent, passing eventually in 331 BC to Alexander the Great, who planned to make Babylon the capital of his empire, who died in Nebuchadnezzar palace. But after Alexander's death, however, the Seleucids eventually abandoned Babylon, kasi di ba nawasak na nga ho, and bringing an end to one of the greatest empires in history. Kaya ngayon, ang Iraq, kung atin po ihahambing sa Iran, ay sobrang hirap po, mas mababang kalidad, mas mababang imperyo, mas mababang bansa, mas mahirap na bansa ang Iraq ngayon, no? Kaya tama po yung Bible na hindi halos siya mapapanahanan at hindi halos makakaroon ng buhay ang mga pananim sapagkat kumbaga po lumipas na po siya, no? Pero alam natin ang Iran ngayon ay nananatili, which is the Medo-Persian Empire. Ng panahong araw noon, wala pa po Medo-Persian Empire, naging tawag nila ay Persian Empire. Pero nagkaroon po ng tinatawag na gyera nga po against sa Babylon, ay naging Medo-Persian Empire din po ang kanyang pangalan na ngayon sa ating panahon ay Iran. At ang Iran po ang number 1 bansa na gustong dumurog sa Israel, mga kaibigan. Baka hindi po natin alam, ano? During the time po ng pag-atake ng Hamas, ang mga nangyari po ito, nasa lahat ng dyaryo naman ito at totoo naman, ay makita natin na talagang ginamit po sila, no? Ang Hamas ng Iran para ma-execute po ang pagpatay sa mas marami pong mga Hudyo. So, nakita natin ng chapter 1, ang isa po sa napakatindi po na test sa kanila ay tungkol sa hari na ang pagkain po ay karumal-dumal, alam naman natin yan, at mga inumin. Pero dito pinatunayan ng mga kabataang Hebreyo ang kanilang katatagan at katapatan sa ating Panginoon. So chapter 2, nagkaroon po ng panaginip si King Nebuchadnezzar. Walang sino man ang pwedeng maka-interpret at lalong walang higit na makaka-recall sapagkat nakalimutan po niya ang tinatawag na panaginip. Ano? Kaya yon sa chapter 2. Ngayon, dito naman po makikita natin mga kapatid ay dito sa chapter 3, no, ay ipinapakita na gumawa si King Nebuchadnezzar. Anong ginawa niya? Napakalaki po na statue made of gold lang para masabing ang kanyang imperyo ay walang katapusan. Pero sabi ko nga, ang Bible at lalo ng prophecy, it will come to pass. At dito mga kapatid, sila lang, ang tatlong Hebreyo, wala dito si Daniel, sa istoryang ito ay sila'y pinapaluhod, sila'y pinapayukod, pero hindi sila ginawa yon. Kaya ang ginawa, tinapon sila sa pugon. Alam ba niyo yung nagbukas ng pugon? Namatay sa lakas po at napakalakas na pugon. At dito nakita po mga kapatid si Jesus. Sabi niya mayroong son, look like the Son of God, na po walking with them. At ipinakita ng Panginoon ang kanyang himala ni amoy ng sunog, hindi naranasan ng tatlong Hebreyo. At ito naman po, no, kung ating titingnan ng banal na kasulatan, si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon na naman ng panaginip at ang kanyang panaginip ay may kinalaman sa harvest, sa mga pananim at may kinalaman din sa kanyang posisyon bilang bilang hari. So natapos at nagkaroon siya ng problema sapagkat sa kanyang pagmamataas ay isang kasalanan itong naganap. Alam niyo kung bakit isang kasalanang naganap? Sapagkat sa kanyang pride, lahat ng kanyang nagmalaki siya, no, na siya po ay namuhay na parang hayop,
kumain parang hayop ng 7 taon hanggang itiningala niya ang kanyang mga mata sa langit at sauli sa kanya ang tinatawag na normal na buhay. At ito ang masabi ko po na pagan king na naging Christian, at pagdating natin sa heaven, kakausapin natin si King Nebuchadnezzar. Ano po? Yan. At ngayon, dito naman tayo, chapter 6. Dito naman po tayo sa ating chapter 5 pala yung chapter 6. Ano po? Yung ating karanasan na nakikita dito ay yung karanasan ni Daniel sa pagkakaroon din ng inggit ng mga satrap at governors, ay pilit siyang hinanap ng butas upang mapatay. Kaya po mga kaibigan, ito ang ating pag-aaral ngayong umaga, ngayong hapon dyan sa ibang bansa, upang malaman natin kung paano nalusutan ni Daniel ang lahat ng ito. Ito po ay dahil sa kanyang kalakasan. Ito po ay dahil sa pagpapaamo sa hayop, o dahil ang Panginoon ang nagkaroon ng intervention. Yan po ang ating topic ngayon. Ano po? Okay. Alam natin, sa karanasang yon ay sabi nga po, lalong ginutom ang mga leon. Kasi siyempre po yan, pagbaksak ng niyan, laman, katawan, lalapain ka talaga. Pero mga kapatid, ang himala ng mga himala, wala po kahit isa sa balat niya ang nagasgas dahil po sa mga ngipi ng mga layon. Bakit? Sapagkat hindi sila makalapit kay Daniel. Alam ko, naniniwala ko dahil po sa Panginoon. So the governors and satrap sought to find some charge against Daniel and concerning the kingdom. They could find no charge or fault because he was faithful, not was there any error or fault. Sabi nga po, found in them. Walang makita na yung bang bakas ng kasalanan. Anong gagawin natin para yan ay mapakain natin sa leon? So mga kapatid, gumawa sila ng paraan, sapagkat naghari sa kanila ang inggit. So alam natin mga kaibigan, after the Medo-Persian Empire po take over Babylon, King Darius of Mede recognizes the wisdom of Daniel and invite him to be part of the new government. The aging prophets who excel at his public duties that the new king appoint him a chief administrator of the whole Medo-Persian government. So inalok siya, sige na, pumunta ka na dito sa akin at dito ka ay gagawin kitang ganito at ganoon. So pero alam natin mga kapatid, hindi siya nanatili. Sapagkat alam ko may plano ang Panginoon, gagawa siya para may tatayong tao para sa kanyang banal na gawain. At alam nyo, ang nangyari mga kapatid, yung inaakala niyang si Daniel, ihulog ka sa gutom na na leon. No. Alam niyo po, nakita po muli ng hari ang katatagan ng pananampalataya ni Daniel sa Panginoong Hesus at ang katatagan niya upang mapagnagumpayan niya ang anumang po pwedeng ikasama ng mga magulang dahil po sa ganong kalagayan. Ano po? So however, as the chapter unfold, yung ating chapter na pag-aaral ngayon, Daniel faces the result of what could rightly be called the first sin. At ano po yung kanyang kinakaharap ay yung pagiging sa lahat ng mga satraps, sa lahat ng mga Chaldeans, kinainggitan po si Daniel. Yet, before the story end, alam natin sa Daniel chapter 6, we can see that Daniel is faithful not only to his secular duties under the Medo-Persian Empire, but most important to his God. Yan ang pinakamaganda sa lahat. And we can be sure that to a great degree, his faithfulness to God directly impacts his faithfulness in 3 other cases as well. So dito po mga kapatid, makita natin na matindi po ang mga bagay na ito. And Daniel experience with persecution served as a paradigm for God's people in the time of the end. The story does not imply that God's people will be spared from trials and suffering. What it does guarantee is that in the conflict with evil, good will ultimately win out and God ultimately will vindicate his people. Kaya ang pinakalundo, mga kaibigan,
ng ating pananaw bilang mga Adventista. Number one, na sa kabila ng persecution, maging ito ay magdudulot ng kamatayan sa atin, ang the best mga kapatid, ay sa huling panahon, ibibindicate din tayo ng Panginoon at yung mga nagkasala, yung mga nag-persecute, yung lahat ng wala sa Panginoon ay tatanggapin nila ang tinatawag na verdict ng Panginoon. Sa atin na vindicate tayo, pero doon sa may tatak ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan, yung mga hindi na nagtapat, yung naman po ay verdict, paghatol naman po sa kanila. Kaya kung halimbawa dito sa Pilipinas, Ma'am Rose, ay meron tayong iba't ibang klase pong batas. Meron tayong reclusia perpetua, reclusion na tempora, meron tayong mga ganon, ano po. Pero alam natin mga kapatid, hindi lang ganon ang tinatawag na judgment na ibapataw sa lahat ng wala sa Panginoon. Bakit? Sapagkat yun ay total annihilation. Pag sinabi ng total annihilation, mula doon sa pagkasunog ng apoy at asopre hanggang sila'y maging abo, mga kapatid. So ngayon, ako naniniwala na kahit anong klaseng perseksyon ang ating danasin, anumang hirap na ating dinaranas, kahit ang kamatayan. Kaya sabi ko nga, Lord, dalangin ko, Lord, kung ako pwede aabot sa persecution, pwede ho ba at kamatayang nakaabang. Gusto ko na lang po ay i-firing squad ako. No, i-firing squad na lang ako. Yun ang aking dinadalangin sa Panginoon. Kasi malay nyo, no, isa ako na kumbaga po yun ang aking panalangin. Sana i-firing squad na lang ako. Kung ako po'y mamamatay bago dumating si Jesus. Ano? Even in heaven, a perfect environment, Lucifer feels jealous of Christ. Wow! And Lucifer was envious and jealous of Jesus Christ. Yet when all the angels bowed to Jesus to acknowledge his supremacy and high authority and rightful rule, he bowed with them, but his heart was filled with envy and hatred. Ito po mga kaibigan ang nakalagay sa story of redemption. Bagamat si Lucifer kasama ng mga anghel ay nakayukod, no, nakayukod talaga, no po, pero ang kanyang puso nag-uumapaw ng pagkainggit at galit laban kay Jesus, mga kapatid. Kaya po inisa-isa niya ang mga anghel upang wasakin ang gobyerno ng Diyos sa langit. So ganun din po sa ating panahon. Sobrang inggit, sobrang pagmamataas, pagmamalaki, nakakatakot po yan. Pride, yan po mga kasalanan ni Lucifer. At yan po ay nahagip ng mga tao. No, kaya hindi tayo exempted. Kailangan nating nakaugnay lagi kay Kristo sapagkat anumang oras pwedeng tayo masila ng dyablo at tayo rin po ay mapahamak. Jealousy is such a dangerous feeling to harbor that in the Ten Commandments themselves. Alongside the forbiddance of murder and theft, there is the command against covetousness. Kaya yung ating pananaghili, nakakatakot yan. Minsan may nananaghili dahil siya nalagay sa posisyon. Huwag nating panaghaliin yun. No, mas marami silang mga problemang kinakaharap. No, nananaghili tayo kasi naging sikat, no. Huwag tayong maging ang lahat ng ningning ay pumapataw din. Pumapanaw yan, nawawala din ang ningning. No po. Pangatlo, huwag nating panaghiliin. Ang yaman-yaman naman yan. Sana ganun din ako. Lahat ng yaman, mawawala din yan. Yayapak-yapakan lang ang pera sa huling panahon. Dollar man yan, euro man yan, peso man yan. Yayapak-yapakan, wala nang halaga. Lalo na sa panahon po, mga kapatid ng kabagabagan. Wala na yan. O nananaghili tayo, ang taas lang kanyang pinag-aralan ay sa langit at sa bagong lupa't bagong langit. Hindi mga sabi, Jed, hintay, ano ba natapos mo? Nakakahiya ka naman, grade 1 ka lang pala. Hindi ganoon, mga kapatid. Ang hahanapin ng Panginoon yung karakter na dinalisay ng Panginoong Hesus, karakter na dinevelop sa atin ng Panginoon. At ang karakter na yon ay hindi po, tandaan niyo yan, ang karakter ng Panginoon ay hindi one night. Walang karakter na develop ng isang gabi. Kaya nga meron tayong sanctification, mga kapatid. Kaya yung mayroon pong iba, nananaghili, dahil siya po ay parang lahat ng tao, siya, malapit sa kanya. Huwag tayong managhili, mga kapatid. Basta si Jesus ay nasa atin, kahit lahat ng tao sa mundo isa sa kanya, okay lang.
Pero kapag wala sa kanyang Panginoon, ay naku po, tayo ng pinakamahalaga, pinakamasaya, pinakapayapa na ano po, at nasa atin wala tayong insecurity sa buhay dahil nasa atin si Jesus, mga kapatid. Kaya ito po'y napakahalagang tingnan natin. At nagkaroon nga ng jealousy mula pa kay Satanas at pinamana sa mga anghel at nahagip po ng mga satrap, ng mga Chaldeans. Kaya sila'y dinaluhong nila si Daniel, dinaluhong nila ang hari upang magbigay ng decree na po, na wala silang mahanap na kahit anong katiting na pagkakamali ni Daniel, mga kapatid. Pero gumawa sila ng paraan para si Daniel ay maitapon sa cave ng mga layon na gutom. Pero ipinakita ng Diyos na higit pang tapat ang Panginoon po sa sino mang tao. And Daniel's administrative abilities impressed the king, but provoked the jealousy of other officers. May mga ganito, hindi nawawala. Tama po ba ako, mga kaibigan kong nakikinig? Meron po talagang meron talagang may naiinggit no? Nakakatakot yan. Kasi na naging kasalanan ni Lucifer, ni Satanas. Thus, they conspired to get rid of him by accusing him of corruption. Anong corruption? Hindi nga nag-aano si Daniel, no? But as much as they search, they find no fault in Daniel's administration. Kasi si Daniel po, di ba, itinaas siya no po, sa kanyang posisyon. At tagapamahala po siya, ikalawang tagapamahala. Sige, baka corrupt ito. Sige, gawan natin ang butas para ma-execute itong si Daniel. They could not find no charge or fault because he was faithful. Nor was there any error or fault found in him. Kaya Aramaic word translated as faithful also can be translated as trustworthy. Ganito po, mga kaibigan, ang karakter ni Daniel. Daniel is blameless. There is nothing the officer can do to raise an accusation against him. However, they also perceive how faithful Daniel to his God and how obedient he is to his God's law. Na po. At dito, they soon realize that in order to frame Daniel, they will have to produce a situation in which Daniel will be faced with the dilemma of obeying either God's law or law of the empire. From what the officer have learned about Daniel, they are absolutely convinced that under the right condition, his will will side with its God's law over the empires. So what a testimony to Daniel's faithfulness. So ibig sabihin, alam din naman nila na hindi matitinag si Daniel kasi mas tapat siya sa Panginoon, mas tapat sa batas ng Panginoon kaysa po sa batas ng lupa at batas ng imperyo. King Darius may appear silly in promulgating a decree that he soon wishes to repeal. He falls into the trap laid by the officers who are smart enough to play with the political circumstances of the recently established kingdom. King Darius has decentralized the government and established 120 satraps in order to make the administration more efficient. However, such action entails some risk in the long run sapagkat ito mga satrap na ito na mga opisyales ng lugar po ni King Darius, alam nyo kung ano? Wasakin, sirain, no po, dahil magkaroon ng personal na pagkainggit kanino kay Daniel. No po, wala silang ni katiting na makitang butas upang kanilang sirain po sino? Si Daniel. Ito pa, an influential governor can easily foster a rebellion and split the kingdom. Thus, a law forcing everyone to petition only to the king for 30 days seemed a good strategy to foster allegiance to the king and thus prevent any kind of sedition. But the officer misled the king by claiming that such a proposal has the support of all the governors. Nagsinungaling sila, lahat daw ng governor. Kumbaga po sa Senado, di ba? O sige, magbotohan na tayo. Tama lang bang magkaroon dito ng divorce? So boboto diyan. Talo ngayon ang mga talo yung ibang senador. Tapos siyempre po una dinila muna yung doon sa tinatawag na House of Representatives, mga Congress, di ba ho? Ang napakasakit na talo po. Kaya natalo po ang ayaw, ang karamihan ay gusto sa mga congresswoman at congressman.
dinala sa Senado. Aba, mas marami pa, lahat ng babaeng senadora ha, ay ano sila, 100% ha. Wala ni isa roon na ayoko ng divorce, lahat 100%. Mga kapatid, matindi. Kaya dito rin ganun ho. So sa halip po, no, ang ginawa po nila, hindi, hari, lahat po ng administrador mo, lahat ng gobyerno, lahat ng satrap, lahat ng konsehol, lahat ng advisor po, ay ano po, sumusuporta sa inyo po na dapat po ganito. Meron lang pong isa dito na hindi po siya sumusuporta, si Daniel. Tingnan mo, grabe po ang kanilang ano, no? In addition, the prospect of being treated as a god may have been appealing to the king. So parang ano, so there is no evidence that Persian king ever claimed divine status. Nevertheless, the decree may have been intended to make the king the sole representative of the gods for 30 days. That is, prayer to the God have to be offered through him. Kaya ngayon po, kapag sa 30 araw na yan, dapat ang lahat ng panalangin ay i-offer lang sa Diyos-Diyosan para ikaw tunay na maging Diyos at ikay makapangyarihang hari. Grabe, no? Kasi wala silang makitang butas kay Daniel sa kanyang pagiging isang administrador ng buong lugar na yon, ano, na imperyo. Unfortunately, the king does not investigate the motivation behind the proposal. Hindi niya na-investigate. Kasi minsan ganun din ang nangyayari, no? Isang side lang ang papakinggan natin. Ganun ba? Naku, si Jade Hintay pala, napakasama pala ng kanilang Heralds of the Ages Ay sabi ang Heralds of the Ages daw puro daw mga ano, yung mga iba doon nagsisigarilyo, nainom ng alak, nag-ano raw, bayaran. Ano, mahirap po yun. Kasi isa lang ang pinakinggan mo, hindi mo pinakinggan, ano nga ba ang totoo? So may mga ganun no? At nakitang naroon. Kaya wag na kayong magsasali dyan sa Heralds of the Ages, nakakatakot yan. Maimpluwensyahan kayo ng mga ano, mga bisyo-bisyo nila, no? Nakakatakot 'yon. Mantak mo publiko ang nagsalita, like kumbaga sa atin sa batas, ano po, pwede kong kasuhan yung nagsalita ng libel kasi bahagi 'yun ng defamation, no? Slander versus ano 'yun, libel, no po. Kasi po meron tayong batas sa Pilipinas na defamation. Sa Amerika meron din pong defamation. Ang defamation is either slander or libel. Kaya yung nagsalita nyo ng pampubliko, pwede po yung kasuhan. Pwede ko siyang kasuhan dahil sa paninirampuri niya doon sa harap ng publiko. Kaya gusto ko ay pampubliko rin siya magbigay ng kanyang pahayag, ng kanyang maling pananaw. So ito po ang nangyari po mga kaibigan dito kay sa hari, wala siyang imbestiga, nakinig lang siya, hindi niya nakita na mayroon pong sasagasaan na lalaki ng Diyos, servant ng Panginoon, mga kaibigan, upang mapahamak si Daniel. Ano po? At hindi niya na ano yun. Kaya po, hayaan nyo na. Kasi alam naman natin, sabi ko nga kanina, verdict o vindication. So, yan ang ano natin. So, two aspects of this law deserve attention. First, the penalty for transgression is to be cast into the lion's den. Since this kind of punishment is not attested errors, it may have been an ad hoc suggestion of dangerous enemies. The ancient Near Eastern monarch placed lions in cages in order to release them on certain occasion for hunting. Kaya kung naalala niyo po, sa panahon po nila Paul, di ba, may mga amphitheater at yung mga during Dark Ages, yung mga Christian na tapat, pinalalapa sila, pinakain sila sa mga leon at sila'y nakatali, sila'y kahit sila hindi nakatali po, iaalaguan ngayon ng mga leon na gutom, lalapain sila at kakainin. So, yun po ay mga practice ng araw. At ito, mga kaibigan, ang gustong mangyari nila kay Daniel, na si Daniel ay ipalalapa, ipakakain saan? Sa mga leon, na gutom, na sabi nga po ng Bible ay talagang pinaghandaan po nila. So there was no shortage of lion to maul whoever dared to violate the king's decree. Second, the decree cannot be changed. Hindi na pwedeng baguhin pa ang decree na yon, mga kapatid. The unchangeable nature of the law of the Persian and Medes also is mentioned in Esther chapter 1 verse 19. Esther chapter 8 verse 8. So Diodorus Siculus, an ancient Greek historian, mentioned an occasion when Darius III, po mga kaibigan, changed his mind but could no longer repeal a death sentence he has passed on an innocent man.
So ano po ang ginawa ni Daniel? Siyempre, number one, si Daniel po ay nanalangin. Alam natin mga kaibigan, gusto kong sulat nyo to sa inyong mga notebook, hindi ko na nilagay dito. Testimonies Volume 1, page 456 and page 546. Napakaganda po yan. Sabi rito, when, the earnest prayer, talaga raw, binigay daw ang earnest prayer sa Panginoon, was given to God. All Satan's host tremble. Kapag daw po nadinig nila na nananalangin na tayo, ang mga demonyo kasama ni Satanas ay nanginginig na sa takot, mga kapatid. Kaya iba po, pag nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at pagdalangin natin at paglapit sa Diyos Ama. Kaya po hindi pwedeng Jesus lang, Ama, Anak, at hindi pwedeng walang Holy Spirit, po mga kapatid. So anong klase ang panalangin ni Daniel? Why does not Daniel simply pray quietly without anyone seeing him? Bakit po si Daniel, ang kanyang panalangin, naka-direct doon sa Jerusalem? Alam ba ninyo ano lang to, in passing lang, pasensya na at ako po ay maraming nabasa sa history, at iti pinag-aralan ko din nung ako'y nag-aaral sa Ayas. Nung araw pala, sa panahon daw nila Ismael at ibang mga lipi ni Ismael, di ba? Lipi ni Ismael, lipi ni Isaac, lipi ni Ismael, Muslim, lipi ni Isaac, ay di Hudyo. Yung lahat pala ng lipi ni Ismael, sila pala pagka nananalangin ay nakadirect din sa Jerusalem. Pero during the time of Battle of Uhud, Mount Uhud, natalo po dito ang lahi ni Ismael. So binago po nila ang kanila pong direksyon ng prayer. Ang direksyon nila ng prayer ngayon, hindi na Jerusalem, kundi sa Medina, kundi sa Mecca na po. At nakaabang sila, sila roon sa Black Kaaba. Kaya yung Mecca, alam ba niyo, Mecca, binaha, nagkaroon ng mga salot, po, at doon po nananalangin ang mga Muslim, po. At lahat ng panalangin ngayon ng mga Muslim, lahat po ay nakadirect po sa Mecca. Medina, Mecca, po. Pero ngayon, hanggang ngayon, ang lahat ng Hudyo pa nagpipray, ang direksyon nila ay sa Jerusalem. Kaya dito, pwedeng magtago na lang si Daniel doon sa kanilang bahay para manalangin. Pero bakit po, hinayaan niya na makita siyang nananalangin? Bakit po? Sapagkat talagang sinubaybayan po, kumbaga sa atin tinileskop po ng mga inggitero po kay Daniel ang kanyang lugar. At nakitang si Daniel ay nananalangin na dapat nananalangin siya saan? Doon sa Diyos-Diyosan. Daniel is an experienced statesman, but above all, he is God's servant. As such, he is the only member of government who can understand what lies behind the king's decree. Sila ang nakakaalam. Yung iba roong mga statement, kumbaga sa atin, yung mga ibang mga congresswoman, congressman, mga senador, walang alam doon sa bill na inihayag po ng ating mahal na presidente sa Pilipinas. Kumbaga, kino-contextualize ko para lalo niyong maunawaan. Doon, mga kapatid, si Daniel lang ang nakakaalam sapagkat alam niya may mga ulterior motives. Mayroon siyang nais na gawin itong mga masasamang ito po para po, mga kapatid, ay mapahamak po itong si Daniel. Kaya alam po niya yan. So for Darius the king, the decree amounted an opportunity to strengthen the unity of the kingdom, but for the conspirator, it is strategy actually to get rid of Daniel. Parang ibinigay lang yung decree na yun, mahal na ari, ito ng paraan para magkaisa ang ating kaharian at lalong lumakas. Pero ang hindi alam ng mahal na ari, may iba po, may ulterior motives, may ibang motibo po, itong mga conspirator na ito, na mga nag-iinggit po kay Daniel. At yun ay para mapahamak si Daniel. Of course, the real causes and motives behind the plot lie in the cosmic battle between God and the forces of evil. At this time, in 539 BC, Daniel already has received the vision recorded in Daniel 7 and Daniel 8, so he can understand the royal decree, not as a matter of mere human politics,
but at an instant of this cosmic war. The vision of the Son of Man, delivering the kingdom to the people of the Most High, and the comforting assistant of the angel interpreter, may have brought him the courage to face the crisis head on. He also may have reflected on the experience of his companion, who had been brave enough to challenge the decree of Nebuchadnezzar in Daniel chapter 3. Thus, he does not change his devotional habit, but continues his customary practice of praying 3 times a day toward Jerusalem, in spite of the prohibition to make petition to any man of God but the king. So, mapapansin nyo ngayon, di ba, yung mga lahi po ni Ismael, yung mga Muslim. So, ang prayer po nila ay naka-direksyon po sa Mecca, no? Medina. Kung saan naroroon po ang ang Kaaba, yung black stone na hinahalkan-halkan, pinupunas-punasan, ano po. Mayroon po akong lecture tungkol diyan, ano. At isa pa po, mga kaibigan, ang mga Muslim, lahi ni Ismael ay 5 times na nagpe-pray, no, pero si Daniel po ay 3 times, pero sabi nga ay towards Jerusalem. So in spite of the prohibition to make petition to any man of God but the king, Daniel takes no precaution to hide or disguise his prayer life during those critical 30 days. He is an absolute minority since he is the only one among dozens of governors and other officers on a collision course with the royal decree. Through his open prayer life, though, he demonstrates that allegiance he owes to God comes before his allegiance to the king and his irrevocable decree. Kaya mga kapatid, wala na siyang magagawa, basta hindi siya natakot. He took the courage to become faithful to God, to pay allegiance sa ating Panginoon. At ito ang nangyari sa Lion's Den. We can find that in the book of Daniel chapter 6, verses 11 to 23. Mga kapatid, dito po, no? At dito natin makikita, mga kapatid, what does the king say to Daniel that reveals just how powerful witness Daniel is to God? Ito na po ang ating makikita, no? The conspirator, sabi nga po, ay soon spot Daniel praying. That is doing exactly what the decree has forbidden. And as they bring the accusation before the king, they repair to Daniel in a demeaning way that Daniel, who is one of the captives from Judah, in their eyes one of the chief officer of the empire, the king's favorite, is no more than a captive. Kumbaga, di ba, yung mahal na hari, yung inyong bihag, talagang dinidiin pa po nila. Yung bihag mo, no, yung paborito mo, yan. At meron po silang mga sinabi. In addition, they pit Daniel against the king by saying that Daniel does not show due regard to you. O king, talagang dinindiin, hindi nagbibigay ng high regard sa iyo, hari. At yung decree mo ay binabaliwala niya. Now the king realizes he has been entrapped by signing the decree. Doon lang nahimasmasan ng hari. Hindi niya nakita ang buong kabuuan ng decree na yon. Kaya mahirap po minsan, na tayo'y mga mapaniwala tayo. Meron pong may chichismisan tayo, sisiraan si ganito, sisiraan si ganoon. Maniniwala ka naman. Palibase, masabi lang may pinag-aralan na kwento sa iyo, ha? Dahil ayun, maniwala ka na. No, pa-English pa-English pa nagkukwento sa iyo, no? Naniwala ka lang sa buladas at mga matatabil na dila at mga mabulaklak na salita. Mga kaibigan, tayong mga anak ng Diyos, ang ating paniniwalaan what the Bible says. Kaya nga po ang sabi ni Jesus, para hindi tayo mapahamak, thus saith the Lord, thus saith the Lord, thus saith the word of God. Yun po ang ating pamantayan, mga kapatid. Pupunta dyan halimbawa, tuniti na. Dahil ikaw sikat na sikat yung pastor na yon o isang lingkod na yon, no? Kilalang kilala, sige, tayo, hindi na tayo maniwala sa Holy Spirit, tuniti na tayo. Mga kaibigan, nakakatakot po yan, mga kaibigan, nakakatakot po yan. Kaya ang hari, si King Darius, wala siyang alam na ang kanyang pinirmahan decree, kumbaga sa atin ay presidential decree. Kumbaga sa atin ay nagpasa ng bill,
No, yung pala sa likod ng decree na yon upang ma-entrap ang hari at si Daniel, mga kapatid. Pero alam natin, no, the text that he labored till the going down of the sun to deliver him. But there is nothing he can do to save the prophet from the prescribed punishment. Wala siyang magagawa. Paano to? Nakapirma na ako. Merong ano na po, kumbaga ay signature ng hari. No, noon ay hindi lang basta signature. Meron talagang zeal ang hari. No po. So ano na ang mangyayari? Ito na. The irrevocable law of the Medes and Persian, which is Medo-Persian Empire now is Iran, must be applied to the letter. Thus the king, however reluctantly, issued a command to throw Daniel to the lions. By in doing so, King Darius expresses some glimmering hope, which sounds like a prayer. Ito po, napakaganda sa sinabi po ni King Darius. Daniel, 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 your God whom you serve continually, He will deliver you. Wow! Wow! Pag dahil nasa ospital, sabihin ng presidente ng ospital, sabihin ng mga katrabaho mong hindi mga Adventista, hindi ka pananampalataya. Oh, Rose, ang iyong Panginoon ay hindi ka pababayaan. He will deliver you kahit ano pang gawin sa sira, hindi ka matatakot dahil meron kang Diyos. Diba? Napakasarap pakinggan yun. Napakasarap pakinggan. Kumbaga po sa may sakit, huwag kayong matakot, huwag kayong magpanik. May Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na lumikha sa atin. Alam niya ang bawat selula ng ating katawan. Siya ang Diyos na manggagamot. Siya ang great physician. So sino ba mga kapatid, kahit na sino mang tao, kapag sinabi na ang ganung mga pangako, ikaw mismo ay at peace, mga kapatid. Kaya kahit masakit sa kalooban ni King Darius na itapon si Daniel doon sa cave ng mga leon. Pero ito ang napakagandang sinabi po. No, sinabi po nitong si King Darius, your God whom you serve continually, He will deliver you. The biblical text does not say that Daniel does among the lion, but one can assume he is praying. And God honors Daniel's faith by sending his angel to protect him. In the morning, Daniel remains unharmed and ready to resume his activities in the government. Ito ang sinabi ni Ellen White. God did not prevent Daniel's enemies from casting him into the lion's den. He permitted evil angels and wicked men thus far to accomplish their purpose, but it was that he might make the deliverance of his servant more marked and the defeat of the enemies of truth and righteousness more complete. No, hindi po ba pinigilan ng Diyos na magtagumpay yung mga sige, hinayaan ng Diyos. Pero mga kaibigan, doon lalong naging malinaw, naging matatag, naging kumbaga po talagang transparent na nakita ang katatagan ng pananampalataya ni Daniel at ang kapangyarihan ng Diyos. Buhat doon sa kasalanan at mali, evil na ginagawa ng mga kaaway at lalong nagtagumpay at nakita ang liwanag ni Daniel sa buong lugar ni Haring Darius. So sabi po ng Daniel 6:24-28, what testimony does the king give about God? Vindication. An important point of the narrative is the fact that King Darius praises God, recognizes God's sovereignty. This is a culmination, even a climax of the praises of expression of recognition offered to God in the book of Daniel chapter 2:20, Daniel chapter 2:23, Daniel chapter 3:28 and 29, and Daniel chapter 4 verses 1-3, 34-37. Ma'am, King Nebuchadnezzar, sabi rito, like King Nebuchadnezzar, King Darius respond to Daniel's deliverance by praising God, but he does more too. He reverses his previous decree and command everyone to appear before the God of Daniel. So dito mga kaibigan, kitang-kita po natin ang kakaiba sa lahat
sapagkat nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Yes, Daniel is miraculously saved. Wow, miraculously saved. His faithfulness rewarded, evil punished, and God's honor and power vindicated. God's character also vindicated, mga kapatid, sapagkat ipinakita ni Daniel ang kanyang pagmamahal, ang number one sa kanyang puso ay ang Diyos, at binindicate siya ng Panginoon, nabindicate din ang karakter ng Panginoon. No, kaya nga sa huling panahon, ang karakter ng Panginoon ay mabibindicate at mismo ang mga demonyo at si Lucifer at mga taong hinayaan nilang mapahamak sila na hindi maligtas, sila mismo magsasabing that God is love and God is just. No? Sila po ang magsasabi noon sa huling panahon, sa last chapter ng Great Controversy. But what we see here is a mini example of what will happen on a universal scale. God's people delivered, evil punished, and the Lord vindicated before the cosmos. Kaya mabibindicate po ang tunay na karakter ng Panginoon, no po, sa bawat Kristiyano nagtatapat sa ating Panginoon. Daniel chapter 6:24. What might we find rather troublesome about this verse and why? There is, however, one disturbing problem, and that is the wives and the children who, as far as we know, are innocent, and yet who suffered the same fate as the guilty one. How can we explain what seems to be a mishandling of justice? So ano na nangyari? Halimbawa po, no, nagkasala nga yung mga yon, ano, at sa doon naman, o katulad po yan, naalala niyo yung kay Mordecai, kay Haman, at saka kay Esther, no, kay Hadasa, no, naalala niyo yon, kwentong yon, no po, di ba, isa lang ang nagkasala, asawa, anak, lahat ng lahi, no po, nilagay sa galo, no, di ba? So ganun din po ang parusa sa kanila. First, we should note that the action is decided and implemented by the king according to the Persian law, which include the family and the punishment of the culprit. So yun po talagang batas. According to the ancient principle, the entire family bears responsibility for the offense of a family member. This does not mean it's right. It means only that this story fit with what we know about Persian law. So ang Persian law ay ganun. Isa nagkasala, lahat damay. No? Second, we must note that the biblical narrative reports the event but does not endorse the action of the king. In fact, the Bible clearly forbids that children be put to death because of the sin of the parents. Deuteronomy 24 verse 16. But the story of Daniel's deliverance, we may learn that in seasons of trials and gloom, God's children should be just what they were when their prospects were bright with hope and their surrounding all that they could desire. Daniel in the lion's den was the same Daniel who stood before the king as chief among the ministers of state and as a prophet of the Most High. So ito po, no, grabe talagang gumawa ang Panginoon. And man whose heart is stayed upon God will be the same in the hour of his greatest trial as he is in prosperity, when the light and favor of God and of man beam upon him. Faith reaches to the unseen and grasps eternal realities. Heaven is very near those who suffer for righteousness' sake. Christ identifies his interest with the interest of his faithful people. He suffered in the persons of his saints, and whoever touches his chosen one touches him. The power that is near to deliver from physical harm or distress is also near to save from the greater evil, making it possible for the servant of God to maintain his integrity under all circumstances and to triumph through divine grace. So kita natin dito mga kapatid, no, na mga kaibigan, na hindi magpapabaya ang Panginoon basta tayo po'y tapat sa ating Diyos. The experience of Daniel as a statesman in the kingdom of Babylon and Medo-Persian Empire reveals the truth that a businessman is not necessarily a designing, a policy man, but he might be a man instructed by God at every step. Daniel, the prime minister of the greatest of earthly kingdoms, was at the same time a prophet of God, receiving the light of heavenly inspiration. So kita natin dito mga kapatid,
kung paano gumagawa ang Panginoon. At dito, hindi mo na kailangan para maintindihan mo, mag-businessman ka para maintindihan mo ang policy. Basta ang mahalaga ay sumusunod ka sa instruction ng Panginoon. At katulad ni Daniel, sa napakalaki at napakabigat na responsibilidad ay napanagumpayan niya sapagkat siya po ay tapat na lingkod ng ating Panginoon. A man of like passions as ourselves. The pen of inspiration describe him as without fault. Ito po ang sinabi po ni Ellen White. His business transaction, when subjected to the closest scrutiny of his enemies, were found to be without one flaw. Ibig sabihin, may mga business transaction, hindi siya corrupt na po, kaya makikitang sila mismo yung magsasabing walang makitang butas sa kanya. He was an example of what every businessman may become when his heart is converted and consecrated, when his motive are right in the sight of God. So ganun din po sa atin. Kahit anuman tayong trabaho natin, tayo man po ay boss, tayo manager, tayo presidente, tayo po ay mga simpleng mga mamamayan, no, basta tayo po may business, ang ating mga business transaction, hindi tayo dapat nagko-corrupt, hindi tayo nagkakaroon ng tinatawag na usurper, hindi rin dapat tayo nagtatanggap ng mga below the table, no, or under the table na tinatawag na mga corruption at mga pagbabribe, mga kaibigan, dapat tayo tapat sa Panginoon. As we near the close of this world history, the prophecies recorded by Daniel demands our special attention. Why? As they relate to the very time in which we are living now in the 2024, in the 21st century. Within them, should we link the teachings of the last book of the New Testament scripture. Satan has led many to believe that the prophetic portions of the writing of Daniel and of John, the Revelator, cannot be understood, but the promise is plain that special blessing will accompany the study of these prophecies. The wise shall understand was spoken of the vision of Daniel that we are to be unsealed. In the latter days and the revelation, ito po yung 548, ito po yung mga paragraph po yan, no? Kaya sabi rito po sa Bible ng Revelation 1:3, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. Kaya tayo naniniwala, mga kapatid, na nagtagumpay po si Daniel at kinilala ni King Darius ang Panginoon natin, at naniniwala tayo na pinahintulot ng Panginoon na mangyari sa unang pagkakataon, parang nagtagumpay ang kanyang mga naiinggit sa kanya at mga conspirator. Pero bandang huli, kita natin, kasama silang pinalapa doon sa leon, sapagkat ang nagkamali ay siyang itatapon doon. Ang pinakamasakit, kasamang asawa, kasamang mga anak, na ipinalapa rin po sa leon. Sa atin, mga kapatid, no, ay tandaan natin, importante sa atin ang ating pagtatapat sa Panginoon. At anuman ang mangyari, maging katulad tayo ni Daniel, and Jesus, who is the Lion of Judah, na nanatiling nagtatapat sa Panginoon. At kailanman, hindi dapat tayo matakot sa anumang gawa ng kaaway. Sapagkat 2,000 years ago, nagtagumpay na po si Jesus. Hindi po siya natalo. Ang talunan po ay ang dyablo. At ngayon, nag-aantay na sila ng final verdict na ihahatol sa kanila ng Panginoon. Good morning, everyone, and good afternoon po sa inyong lahat. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakaganda at napaka-powerful na message na ibinahagi po sa atin ng ating buting pastora. Maraming salamat po, Pastora Jade. Tunay na kami po ay na-bless sa inyong napakagandang mensahe sa araw na ito, sa umagang ito. So ngayon po ay dadako tayo sa ating Q&A session. Kaya kung meron po kayong mga katanungan ay binubuksan po natin ang ating panahon upang kayo po ay makapagtanong sa ating tagapagsalita, Pastora Jade. So may tanong po kayo? Meron po ba kayong tanong?
Wala pong tanong daw sa Facebook. Okay. Wala rin tanong sa Facebook. Palagay ko po ay napakalinaw na ang Mm. inyo pong mensahe, Pastora. Mm. Baka po meron kayong final message, Pastora, kung wala Okay. pong tanong. So Thank kung you walang po. tanong po, ang aking final message, pagdating po natin sa huling panahon, lalo na po sa declaration ng National Sunday Law, talaga pong ipapakita ng Panginoon ang kanyang kagilagilalas na gawa at yung mga hindi nagtapat noon sa ating panahon, pagdating ng panahon na yon, sila pa rin yung tao. Kasi wala pong nababago na isang araw lang o isang gabi lang. Yung pagiging courageous natin, ang pagiging honest natin, ang pagiging tapat natin ay nadidevelop po yan araw-araw. Wala po akong alam na na-develop po siya sa isang araw o isang gabi lang. So ang ating pakikipagpunyagi ay laging nagtatagumpay ang Diyos. Kung kaya't lagi ba tayong nagdidepende sa Panginoon? Kasi pagdating ng panahon, ng oras ng pagbabagang, tatak ng hayop o seal ng Diyos, ano yan kumbaga po, ano na lang yan. Kumbaga po ay yun ay bunga na lang yun ng kanilang mga desisyon na nade-develop araw-araw. Kaya magtapat tayo sa Panginoon. Hindi na po maglulupit, darating talaga ang panahon na yun at malapit na po. No, sa ngayon, kitang-kita natin yung mga declaration ng mga ina-amend na mga batas, nira-ratified. Dito nga sa Pilipinas, nalungkot ako na isang ano na lang matatapos na po yung bill tungkol sa divorce, isa batas na. So malapit na, ang susunod diyan, same-sex marriage na susunod diyan. Ganun kasi parang pahapyaw ng pahapyaw, maya-maya andyan na. Kaya po kailangan nating maging matatag. Hindi na itong panahon ng inggitan. Wala na yan. Hindi ito ang panahon ng puro chismis ang buhay mo. Hindi na ito ang panahon ng pagmamataas. No? Wala na yan dapat. Ang dapat sa atin ay araw-araw tayong nakaluhod, araw-araw tayong nahingi ng tulong sa Diyos, araw-araw tayong nagpapasalamat sa Panginoon, araw-araw tayong nagpupuri sa Panginoon, at araw-araw nating nararanasan ang banal na Espiritu sa ating buhay. So total dependence talaga sa Panginoon. Hindi tayo sa sariling kakayahan at hindi rin natin kaya magbago. Malibang isurrender ang buhay at araw-araw, sabi nga po ni Paul, I die daily. No? Hindi niya sinabing, when I was baptized, I died. No? Hindi Ang sabi po ni Paul, I die daily. Yun po ang sinabi niya. Kaya mga kapatid, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Naway makita natin ang kahalagahan ng tunay na paglapit at pagtatapat po sa ating Panginoon. Ako'y excited na, ewan ko lang kayo. Sabi ko nga, Lord Jesus, come quickly. Alam nyo, ang isa sa mga sinabi ni Jesus sa sa Revelation chapter 22 verse 20, si Jesus po nagsalita kasi red letter yon. Sabi niya, I am coming quickly. Pero alam niyo ba, ang sagot naman ni John, si John the Beloved, oh Lord Jesus, come quickly, amen. Yun ang kanyang sagot. Kaya ako, yun din po ang gusto ko, oh Lord Jesus, come quickly, amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway ang mensahe ng Daniel, Kapitulo 6 ay nagbigay sa inyo ng lakas, pag-asa, at inspirasyon upang manatiling tapat sa Diyos sa anumang kalagayan. Kung kayo po ay napagpala sa video na ito, huwag pong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel na ito. Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. At muli, maraming salamat po. God bless you always.